If you will be asked for a $1 million question sa Who Wants to be a Millionaire, ready ho kayo? Kung ang halaga ng tanong, pag nasagot, $1,000,000, ano hong gagawin nyo para masagot? Will you call a friend? O will you ask the audience? Ay, hindi, Archbishop. Gagamitin ko ho yung 50-50. Naalala nyo? Naalala ninyo Parang gusto pa niyang pumila para makasali sa Who Wants to be a Millionaire. Kung ang Diyos po ang magtatanong, ano ho ang ating preparasyon? Kung ang Diyos ho ang magtatanong, saan po tayo huhugot kapag sinabi niyang, is that your final answer? Tanong ni propeta, mas welcome back ho kasi malayo-layo ho ang pinanggalingan. Ay kayo ho ay ganito, ay kayo ho ay ganyan. The follow-up question was, sa inyo, sino naman ako? But how about you? Who do you say I am? My dear brothers and sisters, there are different types of questioning. May iba-iba hong klase ng pagtatanong. May tanong na ang tawag ay closed question. Ano yung closed question? It is answerable by yes or no. Bakit kaya ang Jesus na ito, hindi siya gumamit ng closed question? I-rephrase ho natin ang tanong. Pwede namang sabihin ni Jesus, naniniwala ba kayo na akong tagapagligtas na matagal nyo nang hinihintay? Naniniwala ba kayo na ako ang Mesiyas? Anong sagot? Dalawa lang. Ewan ko sa inyo kung dadagdagan nyo. Pero the question, if that was the question, if that was the form of question, madaling sagutin mo, Senyor si Chel. Yes. O pwede namang no. Kaya lang, why Jesus asked them not with a closed question? O may isa pang type of questioning. Open-ended. Alam niyo yung open-ended? Yung isang tanong niyo, ang sagot niya ay kilo-kilometro, essay writing. Yung isang tanong ninyo, pagkahaba-haba ng sagot, because the question was open-ended. Bahala ka na kung saan mo gusto tapusin. Meron din naman yung tanong na tinatawag na funnel questioning. Yung mula sa malaki, narrow down, narrow down, narrow down, hanggang yun, makuha ang sustansya ng sagot. Meron din namang leading question. Bakit kaya hindi ginamit ni Jesus yung leading form of question? Ano? Paano ho yung leading form? Yung alam mong may tinutumbok. Di ba ganyan tayo pang nagtanong? Ganyan kayo pang magtanong Leading. Nagugutom ka na? Gusto mo na umuwi? Pagod ka na ata Leading question ho yun. Sabihin mo na lang, nagugutom na ako, bilisan mo dyan. Pwede namang sabihin ni Jesus, He can ask them with a leading type of question. Paano ho yun? Hindi ba ang Mesiyas lang ang pwedeng magpalaya sa mga masasamang espiritu? Hindi ba't ang Mesiyas lang ang pwedeng bumuhay ng patay? Hindi ba't ang Mesiyas lang ang pwedeng magpakain sa libo-libo? Hindi ba't ang tagapagligtas lang ang pwedeng magbalit ng paningin ng bulag? Hindi ba Mesiyas lang ang nakagagawa ng ginagawa ko? Leading question yon. Tama? Yung alam nung tumbok, yun na yun Ikaw na yan
Pero hindi ho eh. Because Jesus, through a very reflective and confronting question. Bakit ho siya reflective, kapatid? Because it will require you a reflective question, a confronting question, especially coming from Jesus, will require you to pause. Teka nga. Oo nga, no? It will require you to look at yourself. Oo nga, no? It will require you to ponder. It will require you to examine what's inside your heart. A kind of question na talagang malalaglag ka, tatambling ka sa upuan sapagkat hindi mo kailangang tumawag ng call a friend. Nanay Gloriosa, alam mo ba ang sagot? I-chat mo na, bilisan mo. Hindi mo kailangang tanungin ng audience, payag kayo? Hindi. Oo, hindi. You don't need to do that. Hindi mo kailangan kumonsulta. Hindi mo kailangan magbasa ng volume 1 to volume 15 na encyclopedia. Hindi mo kailangan kumuha ng mga lexicon, dictionary. Hindi mo kailangan mag-aaral sa Harvard para masagot. A reflective question, just like the question of Jesus, will confront you to examine yourself. Teka nga, pwede ba lumabas muna kayo? Magninilay ako, kakausapin ko ang sarili ko. Para hong sa opisina, sabi ng yung aking mga colleagues, Father, bakit tulala ka? Father, ba't bumubuka yung bibig mo? Alam mo, sagot ko sa kanila? Shh. Quiet. I am having a staff meeting inside my head. Jesus asked them, who do you say I am? Isang klase ng pagtatanong that triggered them to ask a lot of questions. A question covering more and more and more questions inside it. And if we are reflective, mga kapatid, pag pinaraphrase mo ang tanong ni Jesus, pag pinagnilayan ng taong nasa grasya at may karunungan ang tanong ni Jesus, alam niyo ho, that one question will become 2 or more questions. Ang tanong ni Jesus, Bishop Carmelo, why are you following me? Bakit ka sumusunod sa akin? Why are you here? Ba't ka nandito? Ba't kita kasama? Ba't kahit saan ako magpunta, nagpupunta ka? Bakit pag sinabi kong tumayo, tatayo kayo? Pag sinabi kong pumunta tayo doon sa Samaria, sumama naman kayo. Pag sinabi kong babalik tayo ng Nazareth, sumama rin naman kayo. Nung sinabi kong pupunta tayo sa Balon, nung sinabi kong tayo ay mangangaral sa kabundukan, sumama rin naman kayo. Why are you following me? Why are you here? Why have you left everything you know? Why have you left everything in your life behind? Bakit nyo tinalikuran lahat ng mayroon kayo? Anong meron? And those questions, mga kapatid, are God's question to all of us tonight. Madali hong sagutin yung question na nagsisimula sa what. Madali hong sagutin yung question na nagsisimula sa when, kasi petsa yun. Madali yung sagutin yung tanong na nagsisimula sa where, kasi location yon. But when you were asked the question that starts with why? Why me? Why you? Why here? Why now? It will push you to reflect. Oo nga. Bakit ko ginagawa ang lahat ng bagay na to kahit mahirap? Bakit ako patuloy at nagpapatuloy kahit na mabigat?
Kahit na baku-bako ang daan, kahit na mabigat sa balikat, kahit na masakit sa ulo, kahit na punong-puno ng puyat, ng pagod, ng gutom. Bakit? Why am I doing all of this? Remember, Jesus asked Paul, the first time they encountered, why are you doing that? Another question that starts with why. Bakit tayo narito? Ano ang mayroon? At first glance, ang tinatanong Jesus identity. Tama ba yan? Sa unang tingin, sino si Jesus? Pero sa ikalawa, ikatlong tingin at pagninilay, the question was not about Jesus' identity, but the question is about who these people are. Yung tanong ho, hindi kung sino si Jesus. Ang tumbok, sino ba itong mga alagad na ito? Ano ang mayroon sa kanila? Anong pinanghahawakan nila? Ano ang mayroon sa Jesus na ito na nakita nila, natagpuan nila, nag-engganyo sa kanila para sila ay magpatuloy? If God will ask you that question, mga anak, ba't kayo naririto? Mga anak, bakit kayo sumusunod at naririto? Mga magulang at mga kapatid, mapalad ang Apostolic Catholic Church. Mapalad ang lahat ng mga tinatakan dahil may isang mama. In our colloquialism, may isang mama. Day 0 pa lang. Day 0, not even day 1. Day 0 pa lang. Tinuruan niya na ho lahat ng tinatakan kung ano ba dapat ang sagot sa tanong na bakit. Parang kanta yun ah. Almost 6 decades ago, he was asked with the same level of gravity, a question with the same level of weight and gravity. Halos 6 na dekada na ang lumipas. God asked a young man, anak, maaari mo ba akong tulungan? Anak, pwede ka ba? Anak, game ka ba? Anak, tutulungan mo ba ako? For an 18-year-old young man, isang tanong na alam niya na hindi niya dapat gamitan ng utak. Hindi lang utak ang kailangan para masagot niya ang tanong nang alam niyang Diyos na ito sapagkat ramdam na ramdam niya that this old man in front of him was a no ordinary man. Anak, pwede mo ba akong tulungan? Pwede ka ba? Go ka ba? Game ka ba? Ang San Juan Florentino na ito ay hindi ho gumamit ng Google. Hindi ho naglabas ng cellphone, Father Pedro. Teka lang ho isi-search ko muna sa Google. At kahit ho may AI na nun, mga sisters, kahit ho mayroong chat GPT, alam niyo yun? AI yun. Download niyo. Wala pa hong chat GPT, wala pa hong Copilot, wala pa hong AI, wala pa hong Siri. Si Siri na sumasagot sa cellphone mo kaya hindi tinatanong. Mapa-English ka lang, sasabihin ni Siri, I can't get the question. Kahit may AI na nun, si San Juan Florentino, alam niya yung sagot na hinihingi sa kanya, yung question
mula sa Diyos na ito is a $1 million question. A question that require not the intellect. A question that require not the Gen AI, not the encyclopedia, not the universities, not anything. A question that requires heart and faith. Kung ang Diyos, Apo Adela, ang magtatanong, sa bar exam nga ilang taon ng preparation? Tanong lang sa bar exam 4 na taon ka mag-aaral, 2 to 3 years ka magre-review just to prepare yourself for the bar exam questions. Paano kapag Diyos pa ang magtanong? Anong preparasyon? Kung interview nga, meron pang mga tinatawag na mock interviews just to prepare the applicant for the series of questions that the interviewer might ask. Kung Miss Universe nga bata pa lang pumuposing na ganon, how will you promote world peace? Bata pa lang, nagpa-practice na ho. Para pagdating ng Miss Universe question, siya'y nakarating doon, masagot niya. Paano pa kung ang Diyos na ito ang nagtatanong, mga anak, maaari niyo ba akong tulungan? Anak, pwede ka ba? Anak, sasama ka ba? Anak, willing ka ba? And I am saying that we are all blessed and we must all be grateful because there was a Saint John Florentin who taught us how to answer that $1 million question from God. Ano ang sagot ng San Juan Florentino na ito? Kumpara sa kapakanan ng tao, kumpara sa ikaliligtas ng marami. Here I am, Lord. Narito ako. Ito na ang limos ko. Pagdamutan nyo na. Here I am. Receive me. Use me. Maximize me. Utilize me in your mission. Marami hong tao ang sigurista. Sigurista ho ba kayo? Sigurista kayo Ano lagi yung tanong? Totoo ba yan? Legit ba yan? Ako baka scam yan Kahit nga ho isda, sariwa ba to? O baka naman nilunod nyo lang sa yelo to? Sigurista. Mula sa palengke, hanggang sa mga malls, hanggang sa kung anik-anik. Legit ba to? Totoo ba to? Sigurista ang tao. Kaya lang ho yung pagiging sigurista ni San Juan Florentino, hindi ho utak, kundi puso at pananampalataya. Because the question of Jesus to the disciples is not a question for intellect. It is a question for faith. Jesus wants them not to answer the question, not to respond with yes or no, or not to say this and that. Alam, katulad ni San Juan Florentino, alam ho niya, hindi niya ho kailangan bulahin ng Diyos. Hindi niya ho kailangan, naku Panginoon, na nagbagong anyo sa aking harapan. Naku kayo ho talaga ang aking sinasamba. Naku kayo ang itinuro sa akin ng aking ina na Diyos na dapat sambahin sa kabanal-banalang sakramento. Ay kayo po ang Panginoon ng kabanal-banalan, kasantu-santuhang kabait-baitan. Hindi niya kailangan ng mambola, hindi niya kailangan ng mga flowery adjectives, hindi niya kailangan ng mga highfalutin words sapagkat yung Diyos na kausap niya, daig pa ho ang x-ray. Daig pa ho ang MRI. Daig pa ho ang scanner sa airport. Daig pa ho ang 2D echo. Yung kausap niyang Diyos, yung nagpakita at nagbagong anyong Diyos sa kanyang harapan, alam niya maging ang laman ng puso at isip ng batang San Juan Florentino. Hindi niya kailangan ng sagot na A, E, I, O, O. Hindi niya kailangan ng sagot ng
AX plus BY equals C. Hindi niya kailangan ng sagot na galing sa libro. Ang gusto ng ingkong na ito, na siyang gusto rin naman ni Kristo, is not an answer. It's not a right away answer. But Jesus wants the disciples, so as mahal na ingkong, to declare, to profess your faith in me. Hindi sagot sa tanong, kundi ipahayag mo ang iyong pananampalataya. Sino ako para sa iyo? Sapagkat ang magiging sagot mo, ang siyang magiging muka, hindi ng Diyos, kundi muka mo sa kanyang harapan. Sumagot si San Juan Florentino. Ang pinasagot niya ang kanyang puso. Hinayaan niya hong magsalita ang kanyang pananampalataya. Hinayaan niyang ipahayag ng puso, ng isip, ng labi niya sa Diyos na ito kung ano ang kanyang pagtingin sa Diyos na ito, kung gaano kalaki ang kanyang pagsamba sa Diyos na ito, at gaano rin kalaki ang kaya niyang ibigay bilang pagpapakita ng kanyang pagsamba at pagkilala sa Diyos na ito. My dear brothers and sisters, kung pag-uusapan ang pangarap, pangarap kanyo, marami hong pangarap ang San Juan Florentino para sa kanyang sarili. Kung pag-uusapan plano, marahil ang planner ng San Juan Florentino punong-puno kasi marami rin siyang plano sa kanyang personal na buhay. Kung pag-uusapan ang potensyal para sa isang buhay na maganda, maalwan in the future, garantisado, sigurado, may ganyan si San Juan Florentino. Kung pangarap din naman para sa sarili at para sa araw ng bukas, for sure, he had a lot of concrete and solid plans. But when he responded to the question, when he answered, beloved ingkong, isa lang ang pinapakita niya mula noon hanggang ngayon. Regardless of his personal aspirations, regardless of his personal dreams in life, isa lang ang gusto niyang makita at ipakita sa buong mundo, na wala nang mas iinam pa, wala nang mas bubuti pa, wala nang mas gaganda ba sa plano at pangarap ng Diyos para sa iyo at sa bayan niya. Gamit ka, kasama ka, kaagapay ka. Ipinakita ni San Juan Florentino, yes, he has good plans, but the best plans will come from God. Yes, he has concrete agenda, he has concrete purpose in life, but God's purpose, God's design are the best of the best designs in the world. Ipinakita ng San Juan Florentino na ito, ibinigay niya ang pinakamalaking oo sa kanyang buhay. And that $1 million question I was referring to, ang sagot ni San Juan, yes po. And that biggest yes of his life, yun ang naging tungtungan. Yun ang naging simula. Yun ang naging hudyat. Kaya kahit hindi nakikita ni San Juan Florentino ang dulo, he said yes. Marahil wala sa guni-guni ng ating unang patriarka na balang araw siya ay magiging patriarch. Marahil wala sa guni-guni niya na balang araw siya itatanghal ng simbahan para maging santo at maging martir ng Apostolic Catholic Church. Wala sa kanyang hinagap, wala sa kanyang guni-guni, sapagkat hindi yun ang basihan ng kanyang oo sa mahal na ingkong. Saint John Florentine is teaching us to respond to God's call without hesitation, without condition, without limitation, and without reservation.
Tinuturuan tayo ng isang San Juan Florentino. Pag ang Diyos ang nagtanong, pag ang Diyos ang naghanap, pag ang Diyos ang nanilip, pag ang Diyos ang humingi, pagsalitain mo ang puso mo, pakantahin mo ang pananampalataya mo, alalahanin mo kung sino ka at sino ang kaharap mo. Tinuruan po tayo ng ating papang Juan Florentino na luwalhatiin ang ingkong sa utak. In our minds, we need to glorify here God. In our eyes, we need to use this to glorify Him more. Through our ears, we need to use this to glorify His name more and more. He taught us to use our lips to declare the glory of Ingkong in every ends of the earth. He taught us to use our hands to praise Him, to worship Him through our works. Tinuruan niya tayo gamitin ito, kamay, paa, buong pagkatao para ang makilala ho ay ang Diyos na ating sinasamba. Kaya kung tatanungin ng mundo, sino ang ingkong, titingin ang bayan sa pagmumukha mo. Iyan na ba yun? So we need to look graceful. We need to look worthy. We need to look blemishless because our God is worthy. Our God is the best. Our God is beautiful. Our God is spotless. Pag sinilip ang utak mo, dapat masabi ng mundo, ang talino ng Diyos nila, ang talino ng ingkong nila, sapagkat ang utak mo, ang Diyos ang binubuga. Pag nakita ka, pag narinig ka, pag gumawa ka, dapat ang resulta, gloria sa ingkong mo. Because your identity, your face, your stature, your status, your complete self is your ingkong. And the world must see how glorious, how magnificent, how marvelous your ingkong through your life. Garantisado ho, mga kapatid, looking at St. John Florentine, who has been an inspiration to all of us. 33 years old na po ang Apostolic Catholic Church. And that 33 years of ACC and beyond is a testament of Ingkong's lasting providence, outpouring graces through His instruments. And that is St. John Florentine. In closing, my dear brothers and sisters, ang sagot ni San Juan Florentino was full of heart. Ang sagot po niya, the sincerest, the most humble, a response with full of conviction, with full of trust and confidence. At tayo ho, sa gabing ito, mula ngayon ay hinahamon ng langit at lupa. Mga anak, sasama ba kayo? Mga anak, tutulong ba kayo? Mga anak, kasama ko ba kayo sa mga susunod pang 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 100 years and beyond? And if your answer is yes, ang tanong ni Vic Soto sa Who Wants to Be a Millionaire, is that your final answer? Magandang gabi po sa ating lahat. Ave Maria Purissima, sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at atin pong awitin ang ating pananampalataya.